Good morning Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV sa puntong ito para po malaman po natin ang inaasang weather condition sa mga susunod na oras. Makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na isang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Pura. Ano na po bang update natin dito sa isang bagyo na binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan po ba natin na malaki pa rin ang tsansa na ito ay papasok sa ating boundary sa mga susunod na mga araw? Magandang umaga sa iyo, Amort. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Itong ating binabantayang sama ng panahon ay isa ng ganap na bagyo o isa ng pong tropical storm. Yan po ay may international name na Dolphin. Yan po ay napakalayo pa sa ating bansa at yan po ay patungo dyan sa area ng Guam. Ito po ay inaasahan natin na patuloy pang lalakas dahil dyan po ay nasa dagat pa bago po tumama or lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. At posible namang yan po ay hindi tumama sa ating landmass or kalupaan at yan po ay babaybay niya lang yung ating Philippine Area of Responsibility at tutungo na po yan dito sa area ng Southern Japan. Okay, so may chance pa na lalo pang lumakas itong binabantayan po nating bagyo sa labas ng ating par. Pero sa ngayon, napakalayo pa naman ito para magkaroon po ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero by weekend, ay inaasahan nga po natin ang patuloy itong paglapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At Mr. Pura, kahapon po naging pangunahing weather system dito sa ating par. Itong easterly so hangin mula po sa silangan. So nagkaroon ulit tayo ng mainitong maalinsangang panahon sa ating bansa. So gaano ba katataas ito nga naitala ninyo na temperatura kahapon araw ng Martes? Yes, kahapon nga nakapagtala tayo ng 37 degrees Celsius dito sa Cabanatuan City. Isa yan sa pinakamataas nating naitalang maximum temperature o mataas na temperatura. Dito naman sa General Santos nakapagtala tayo ng 35.5 degrees Celsius. Para dito naman sa Science Garden or Metro Manila, nakapagtala po tayo ng 37 or 34.7 degrees Celsius. Sa NAIA naman, nakapagtala po tayo ng 34.0 degrees Celsius at 33.6 degrees Celsius para po yan dito sa Cebu City. Okay, so dito po sa Cabanatuan na itala ang pinakamataas na temperaturang umabot ng 37 degrees Celsius. At Mr. Pura, ngayong araw po ng Miyerkules, ano po bang inaasahan nating lagi ng panahon? Magiging maganda na ba ang weather condition sa malaking bahagi ng ating bansa? Yes, Amor, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit maalinsangan po at mainit pa rin po ang ating panahon, lalong-lalo na po dito sa lugar ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Ito pa rin ridge ng high pressure area ang nakaka-apekto po dito sa Northern Luzon. Kaya pag ganyan po ang ating weather system, halos bihira po ang pag-ulan at napakainit po ng ating temperatura. Ganun din po yan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Maaliwalas po ang ating inaasahang panahon, mainit po sa tanghali, subalit pagsapit ng hapon, nagiging maulap po tayo. At kung minsan, meron pa rin tayong inaasahang mga isolated or localized na mga pag-ulan or mga thunderstorms. So ang dominant weather system po na umiral ngayon po sa ating bansa, ito po nga ridge o yung extended part ng isang high pressure area. Kaya inaasahan po natin ang pagkakaroon ng magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At Mr. Pura, panghuling katanungan na lamang po, no, dahil sa hapon o gabi napapadalas na itong mga pag-ulan dito sa ating bansa. Marami po ang nagtatanong, tag-ulan na nga ba ang panahon dito sa ating bansa? At kailan po ba usually na i-declare o kailan po ba usually pumapasok itong wet or rainy season dito sa Pilipinas? Hindi pa, Amor, hindi pa po tag-ulan ngayong panahon at papasok pa lang po or nasa transition period pa lamang po tayo. Normal lamang po na meron tayong mga inaasahang isolated or localized na mga pag-ulan or mga thunderstorms, lalong-lalo na pag meron tayong tinatawag na easterlies na kung saan nanggagaling yung ating hangin sa silangang bahagi po ng Pacific Ocean or sa silangan ng ating bansa. Ganitong pagpanahon ng Mayo, usually pag end of May or start ng June, usually pumapasok yung panahon ng tag-ulan or yung ating habagat or yung ating hanging habagat. Yan po ay nanggagaling sa high pressure area dyan sa Australia na sa ngayon ay nandyan na po. Meron na po tayong high pressure area dyan sa Australia at inaantay na lamang po natin lumakas yan at tumatawid po yan sa Indonesia at dumarating sa atin as southwest na hangin or southwest monsoon. Yun po yung ating habagat na nagdadala ng warm and moist air na kung saan magiging madalas po ang ating pag-ulan dahil sa characteristics niya na basa po ang hangin natin. At usually, pag ganyan pong warm at moist ang air natin, mas madalas po talaga ang ating mga thunderstorms at makakaasa tayo ng mas maraming pag-ulan dahil po sa pagpasok ng ating habagat or southwest monsoon.
So nilinaw naman po sa atin ni Mr. Pura na normal lamang po ang pagkakaroon po natin ng mga pag-ulan sa hapon o gabi ngayon po nga month of May at yan po ay dahil dito sa tinatawag po natin na localized thunderstorms lamang. At ito po nga rainy season, usually ito po ay pumapasok o nangyayari dito sa ating bansa kapag po huling bahagi na ng Mayo hanggang sa buwan po yan ng Hunyo. At patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa ligan ng ating panahon sa mga susunod pang araw at susunod na linggo. Ay maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa binahaging impormasyon tungkol sa ligan ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po naming impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.